Masayang umuwi galing eskwela ng hapong yun ng 10 taong gulang na si Ava. May magandang balita kasi sana siya sa inang si Annabel. Pero natigilan ng bata nang nasa loob na siya ng bakuran nila. Narinig niya kasi ang boses ng ina at ng kanyang lolo Kadyo na parang may pinagtatalunan. Wag na ho kayong sumigaw, Chokadyo. Pauwi na ang mga anak ko. Pwede naman natin pag-usapan ng maayos eh. Sino ka ba para diktahan ako, ha? Pamangkin lang kita. Sisigaw ako at magwawala kung kailan ko gusto. Pasensya na ho talaga, Chong. Hindi na mauulit. Papagawan ko ng kulungan kay Lino ang mga alaga naming pusa. Aba dapat lang, Annabel. Dahil sa susunod na makita ko ulit sa loob ng taniman ko o anumang sakop ng teritoryo ko ang mga salot na alaga mo. Pasensyahan lang tayo. Oho, huwag kayong mag-alala. Pati yung bakod namin ipapaayos ko sa asawa ko sa linggo. Nay? Lolo Kadyo? Ano pong nangyayari? Anak. Naku, nandito ka na pala. Kanina ka pa ba? Hindi naman po. Halos kapapasok ko lang. Bakit po kayo nag-aaway? Hindi kami nag-aaway. May sinabi lang ang lolo Kadyo mo. Paalis na rin siya, di ba, Chong? Bababa pa kayo sa pampang para kumuha ng tuba, di ba? Oo nga. Maigit pinaalala mo. Sige, mauna na ako. Basta huwag mo kalimutan yung napag-usapan natin, Annabel. Oho. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Annabel habang sinusundan ng tingin ng paalis na tiyuhin. Si Ava naman ay desididong alamin mula sa ina kung ano ba ang dahilan at napasugod sa bahay nila ang matandang si Kadyo. Pero hindi na niya naituloy ang balak na pagtatanong sa ina nang halos magkasabay dumating sina Ani at Lino. Kaagad sinalubong ni Annabel ang dalawa. Nagpasya si Ava na pumasok na lamang sa loob ng kwarto nilang apat para magpalit ng damit pambahay. Maya-maya pa ay sumunod din sa kanya ang nakatatandang kapatid na si Ani. Kinumusta siya nito tungkol sa ginawa nila maghapon sa eskwela. Ang simpleng tanungan ay nauwi sa mahabang kwentuhan hanggang sa nawala na sa isip ni Ava ang tungkol kay Kadyo. Kinabukasan. Oo nga pala, Bel. Sa linggo ibinyag na ng bunso ni paring Bobet. Imbitado tayo. Ha? Naku, paano yun? Meron sana ko ipapagawa sa'yo sa linggo. Pwede naman siguro sa susunod na lang. Naka-oo na ako kay na pare. Magtatampo sa atin ang mga yun pag di tayo pumunta. Si Tio Kadyo kasi galing dito kahapon. Nagreklamo tungkol sa mga alaga nating pusa. Namumungkal daw ng ulam sa kanila. At sinira pa yung mga tanim niya sa garden. Mahilig talaga mambintang yan tiyuhin mo. Mababait ang mga alaga natin. Baka naman ibang pusa ang may gawa. Ang sabi niya sa akin, nahuli raw niya si Muning natin pati si Mingming. Kapag daw maulit pa, mapapatay na niya ang mga alaga natin, Lino. Di patayin niya ka mo. Doon naman siya magaling eh. Palibhasa soltero kaya mait lagi ang ulo. Sa bagay, sino nga bang tatagal na babae sa ganong ugali ng tiyo mo? Shh! Hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya marinig ka nun. Bakit? Totoo naman namang sinabi ko. Tsaka hindi ako natatakot sa tiyuhin mo, Annabel. Nay, Tay, hindi sina Muning at Mingming ang may gawa noon. Sigurado po ako. Kilala ko ang mga alaga natin. Mababait sila. Talagang may lihim na galit lang po yata si Lolo Kadyo sa pamilya natin. Kita mo na, pati anak natin napapansin ang magaspang na ugali ni Tio Kadyo. Huwag mo nang gatungan pa yan si Ava. Baka mamaya mawalan ng respeto sa Lolo Kadyo niya. Basta, nangako ako kay Chong na magpapagawa ako sa'yo ng kulungan ng mga pusa. At ipapaayos ko na rin yung bakod natin. Para pati aso natin, hindi makalabas at baka mapag-initan din. Bilang respeto sa pag-uusap ng mga magulang, hindi na lamang sumabat pa si Ava sa usapan. Si Ani ay wala namang pakialam. Dahil sa kanilang apat, ito lang ang hindi gaano mahilig sa mga alaga.
Walang kaalam-alam sina Annabel at Lino na dinamdam pala ng bunso nila ang mga lalaban ni Ava. Nagkasundo rin ang dalawa na sa susunod na linggo na lang gagawin ni Lino ang bakod nila at kulungan ng kanilang mga pusa. Muning? Mingming? Asan ba kayo? Ito na yung pagkain nyo. Psh, 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 psh. Mga Mingming kong mahal! Oh, Anghel! Huwag ka na magselos. Siyempre, meron ka ring pagkain. Mahal na mahal ko kayong lahat ng mga alaga namin. Mababait kayo at napapasaya niyo ako. Kami. Lalo na ikaw, Anghel. Ang galing mong bantay sa bahay. Hindi talaga tayo mananakawan ang masusunugan. Oh, ayan na pala si Muning at Mingming. Kain lang ng kain, ha? At huwag kayong lalabas ng bahay. Huwag kayong magpapasaway at pupunta ka na Lolo Kadyo. Hanggang matapos kumain ng mga alaga, ay nakangiti pa rin si Ava at kinakausap ang mga ito. Naniniwala siyang naiintindihan ng tatlo ang mga sinasabi niya. Dahil salitan sila ni Adi sa paghuhugas ng plato, nagboluntaryo si Ava na siya na lamang lagi ang magpapakain sa kanilang mga pusa at aso. Kahit araw-araw pa niyang gawin yun, hindi siya mapapagod at magsasawa. Ganoon kamahal ni Ava ang kanilang mga alaga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pagsapit ng linggo, naghanda na ang mag-anak nila para magsimba at dumalo sa binyag ng anak ng kumpare ni Nalino at Annabel na si Bobet. Nalingat ang ina ni Ava dahil nalibang ito sa pakikipagkwentuhan sa mga kakilala na bisita rin sa binyagan. Habang abala ang lahat, isang hindi inaasahang eksena ang nasaksihan ni Ava. Nagkataong nakatayo siya noon sa isang parteng natatakpan ng matataas na damo. Parang Lino, baka naman may 50 ka dyan. Pahiram muna ako sana. Maring Cecil, teka lang. Alisin mo yung braso mo sa leeg ko at baka may makakita sa atin. Bakit naman? Apektado ka ba? Ha? Hindi. Baka kasi may makakita sa atin at kung anong isipin. Wala naman tayong ginagawang masama. Tsaka magkumpare naman tayo. At sabi mo rin, hindi selosa ang asawa mo. Eto na hinihiram mo. Bahala ka kung kailan mo ibabalik, Mare. Sabi ko na nga ba, hindi ako mapapahiya pag sa'yo ko nagsabi ng problema ko, Lino. Sige na, babalik na ako kina paring Bobet. Teka lang, masyado ka naman nagmamadali. Samahan mo muna ako dito. May problema kasi kami ng boyfriend ko. Wala akong ibang mapagsabihan. Ganun ba? Pero... Please, paring Lino. Kahit saglit lang. Mailabas ko lang yung daladala ko mabigat. Sige, pero saglit lang ha. Baka hanapin ako ni Annabel tsaka ni paring Bobet. Salamat, Lino. Nanlaki ang mga mata ni Ava nang makitang biglang niyakap ni Cecil si Lino. Kilala niya ang babae dahil ninang ito ni Ani. Madalas din magpunta sa bahay nila si Cecil para magpagawa ng kung ano-ano kay Lino. Hindi maipaliwanag ni Ava ang nararamdaman niya noong mga oras na yun. Bukod sa nasaktan siya sa mga nakita, ay nakaramdam din siya ng galit sa babaeng yumakap sa tatay niya. At ang lalong ikinasama ng loob ni Ava ay nang hindi man lang ito sinuway ng ama niya. Bagkus ay ginantihan pa ng yakap. Hindi na nasaksihan pa ni Ava ang mga sumunod na pangyayari. Tumakbo kasi siya palayo sa lugar na yun habang umiiyak. Masamang-masama ang loob niya kay Lino. Akala niya ay tapat ito sa kanilang ina, pero pinagtataksilan pala nito si Annabel. Hindi na bumalik pa si Ava sa bahay ni Bobet. Umuwi siya sa bahay nila at umiyak ng umiyak. Makalipas ang ilang araw, may dumating na tao sa kanila na may dalang mga litrato. Mga kuha yun sa simbahan ng binyagan. Yang babae na yan, Nay! Ang ina ni Ate Annie, nilandi niya si tatay!
Ava, anak, ano bang pinagsasabi mo? Totoo, Nay! Nagyakapan sila doon sa parting tago habang abala kayong lahat sa binyagan. May relasyon sila ni Tatay. Niloloko ka ni Tatay, Nay! Ava, masama ang mambintang. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Magsasama sila. Mga salbahe. Mga manloloko. Lalo na yung Cecil na yan. Galit ako sa kanya. Anak, kumalma ka lang. Ano ba talaga nakita mo? Baka naman binigyan mo lang ng mali siya. Matagal na namin kumari si Cecil. Tsaka may boyfriend yun. Hindi niya papatulan si Lino. Lalo't alam naman niya na may pamilya ng tatay mo. Hindi kayo naniniwala sa akin? Bahala kayo. Basta galit ako sa kanya, Nay. Galit din ako kay Tatay. Ava, saan ka pupunta? Bumalik ka rito. Kahit anong tawag ni Annabel sa bunsong anak ay hindi ito natinag. Sinubukan niya pang habulin si Ava, pero hindi na niya ito nasundan. Napabuntong hininga na lamang ang babae. May tiwala siya sa asawang si Lino. Kung sakaling totoong nakita ng anak nila, si Cecil ang dapat niyang kumprontahin. Napapansin niya rin naman ang pasimpleng pagdikit dito ng babae. Ang madalas na pagpapapansin. Hindi lamang niya maaming nagsaselo siya dahil si Lino lang talaga ang nagpursige para makasal sila. Tanggap pa rin siya nito at pinakasalan kahit isa siyang disgrasyada. Gusto sanang tanungin ni Annabel ang asawa kinahapunan, pero ayaw niyang dagdagan ng pagod dito. Kaya pinalipas na lang muna niya ang araw. Kinabukasan, nagulat siya nang umuwi si Ava na pumapalahaw ng iyak. Ano nangyari sa'yo, anak? Bakit ka umiiyak? May umaway ba sa'yo sa eskwela? Ang ate-ani mo, hindi mo ba kasabay umuwi? Nay, ang mga alaga natin. Ang mga alaga natin. Anghel, Muning, Mingming. Diyos ko, bakit Ava? Ano nangyari sa kanila, ha? Ngunit sa halip na sagutin ang ina, mabilis na tumakbo paalis si Ava habang umiiyak pa rin. Natatarantang sinundan naman siya ni Annabel. Nagtataka ang babae kung bakit ang daang tinatalunto nila ay pabalik sa eskwelahan ng mga anak. Habang palapit sila ng palapit sa lupang sakahan na pag-aari ng mga magulang ni Annabel, ay palakas din ang palakas ang pag-iyak ni Ava. At maya-maya pa, napatigil sa pagtakbo si Annabel nang may matanaw sa gilid ng daan. Binundol na matinding kaba ang dibdib nito sa naisip. Anghel! Muning! Mingming! Diyos ko, hindi to totoo. Masama siya, Nay! Salbahe! Galit ako sa kanya! Galit ako kay Lolo Kadyo! Hindi ko siya mapapatawad! Nanlambot ang mga tuhod ni Annabel at halos mapaluhod siya sa lupa nang makumpirma ang hinala. Ang kanilang mga alaga, nakapilang nakahandusay sa lupa at pulos wala ng buhay. Nang makitang umiiyak ang ina, ay lalo namang pumalahaw ng iyak si Ava. Si Annabel ay sinisisi ang sarili sa nangyari. Dahil sa dami ng mga isipin at gawain sa araw-araw, nawala sa isip niya ang tungkol sa usapan nila ng tiyuhing si Kadyo. Naging abala rin ang isip niya tungkol kina Cecil at Lino. Hindi niya matsyempoan ng kanilang kumare, kaya di niya ito makumpronta. Habang tinitignan ni Annabel sina Anghel, Muning at Mingming, ay tila nadudurog ang kanyang puso.
Pero ang higit na masakit ay ang nakikita niyang paghihinagpis ng kanilang bunsong anak. Mahal na mahal ni Ava ang tatlo nilang alaga. Nasabi niya sa sariling hindi na muna sila mag-aalaga ulit dahil matatagalan pa bago niya malimutan ang sinapit ng tatlo. Nagdaramdam din siya dahil talagang tinutuo nga ni Kadyo ang banta nito. Ava anak, tahan na. Alam kong masakit pero wala na tayong magagawa. Kawawa po silang tatlo, Nay. Wala po silang kasalanan. At walang karapatan si Lolo Kadyo na patayin sila. Hindi naman po siya Diyos, di ba? Palagay ko nilason niya ang mga alaga natin. Hindi lumalabas ng bakuran natin si Anghel. Siguro naamoy niya lang yung ginawang pain na pagkain ni Chong. Kaya pati siya nadamay. Hindi ko po siya mapapatawad, Nay. Masama siyang tao. Anak, isipin mo na lang na naging masaya naman silang tatlo nung nabubuhay pa sila. Dahil minahal natin at tinalagaan sila. Lalo ka na. Parang mga kapatid mo kung ituring mo sila. Nang makalapit si Annabel kay Ava, ay mahigpit niyang niyakap ang anak at hinaplos sa buhok. Pero hindi niya pa rin ito mapatahan. Natitiyak niyang aabuti ng taon bago maghilom ang sugat sa puso ni Ava, na dulot ng panlalaso ni Kadyo sa mga alaga nila. Dahil malaki si Anghel at may 2 pusa pa, hinintay muna ni Annabel si Lino para may makatulong siya sa paglilibing sa mga alaga nila. Hindi man gaanong malapit sa mga hayop si Annie, nalungkot din ang panganay sa nangyari. Si Lino naman ay nasuntok ang dingding nito sa kusina dahil sa matinding galit kay Kadyo. Tahimik lamang si Ava hanggang mailibing nilang mag-asawa ang mga alaga. Umiiyak pa rin ito pero hindi nagsasalita. Labis na nag-aalala si Annabel para sa bunsong anak. Ano lang muna natin si Bunso. Hayaan mo siya magluksa, Bel. Kung doon mas gagaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya kumain maghapon, Lino. Baka mamaya mapabayaan ni Ava ang pag-aaral niya. Kakausapin ko siya mamaya bago matulog. Pero huwag mo na munang pilitin bumalik sa loob ng bahay. Takot naman sa dilim yung anak natin. Papasok din niya ng kusa pagsapit ang orasyon. Hinayaan nga muna si Ava ng mga magulang na magpaiwan sa may likod bahay kung saan inilibing ang pinakamamahal niyang mga alaga. Hindi pa rin siya makapaniwalang wala na ang mga ito. Wala na siyang papakainin, paliliguan at makakalaro pag-uwi galing eskwelahan. Wala nang anghel na sasalubong sa kanya sa pagpasok niya pa lamang sa kanilang bakuran. Nanikip ang dibdib ni Ava nang magsalimbayan sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang masasayang sandaling kasama niya pa ang 3 alaga. Isinusumpa ko sa harap ng mga puntod nyo. Magbabayad si Lolo Kadyo sa ginawa niyang panlalasan sa inyo. Pagkatapos maghapunan, ay sinabihan si Ava ng amang si Lino na kakausapin siya nito. Eksaktong siya na yung nakatoka noon para maghugas ng mga pinagkainan. Si Annabel naman ay nagpunta sa kwarto nilang mag-anak para maglatag. Muling napaluha si Ava nang maalalang sa ganong oras ay nagpapakain na dapat siya sa mga alaga nila. Kaagad naman siyang niyakap ni Lino at hinaplos sa buhok. Ava, Bunso? Tay, namimiss ko po sila ng sobra. Alam ko. Alam namin. Kami man nalulungkot din sa pagkawala nila. Pero anak, hindi sila matutuwa kapag palagi kang iiyak. Sigurado ko gusto ni na Anghel, Muning at Mingming na makita kang masaya. At hindi nagpupuyat kakaiyak, kakaisip. Baka mapabayaan mo ng pag-aaral mo. Hindi naman po, Tay.
Pero hindi ko po mapigilan talagang umiyak. Mahal na mahal ko sila. Nating pamilya. Tapos, nilason lang ni Lolo Kadyo. Wala po siyang puso. Ava, kahit ganun si Chong, lolo mo pa rin siya. Kapatid siya ni Tatang at tiyuhin ng nanay niyo. Basta, ayoko na po sa kanya. Salbahe siya. Hinding-hindi na rin ako pupunta sa bahay nila. Hinayaan na lamang ng ama si Ava sa naging reaksyon niya. Nawala rin sa isip niya ang tungkol sa nakita noon sa pagitan ni Lino at Cecil. Basta noong mga oras na yon, punong-puno ng galit ang puso niya para kay Kadyo. Nagkatinginan na lamang ng makahulugan ng mag-asawang Annabel at Lino. Sa mga isip nila, lilipas rin ang sama ng loob ng bunso nilang anak. Na malilimutan din ito ang masaklap na karanasang yon sa paglipas ng panahon. Dahil hindi sanay lumiban sa eskwela, kahit walang ganang bumangon si Ava kinabukasan, ay pinilit pa rin niya. Pumasok pa rin siya sa eskwela. Pero habang naglalakad siya pauwi kinahapunan, ay napaiyak na naman siya pagtapat sa parte kung saan niya nakitang nakahandusay ang 3 nilang alaga. At mas lalo pang nadagdagan ang kalungkutang nadarama niya nang ipaalam sa kanila ni Lino na luluwas pala ito ng Maynila para doon magtrabaho. Mga anak, magbabait kayo palagi ha? At huwag niyong pasasakitin ang ulo ng nanay niyo ha? Mag-aral din kayo mabuti. Ha, Ava? Ani? Tay, nawala yung 3. Tapos pati po pala ikaw, aalis din? Anak, para din naman sa atin itong gagawin ko eh. Malungkot sa Maynila, pero kailangan kong magsakripisyo para mabigyan kayo ng ate mo ng magandang kinabukasan. Huwag mo kaming alalahanin ng mga anak natin. Uuwi ka naman sa Pasko tsaka sa recognition day nila, di ba? Para 2 tayong magsasabit sa kanila ng ribbon at medalya. Oo nga pala. Maswerte tayo, Bel. At binigyan tayo ng matatalinong mga anak. Tay, mag-iingat po kayo dun palagi. Sigurado akong babantayan ka lagi ng mga alaga natin hanggang sa makauwi ka po ulit dito sa atin. Unang gabing wala si Lino. Mahimbing na ang tulog ni Ani. Pero kapwa pagising sina Ava at Annabel. Parang nababalisa rin ang kanilang ina ng mga oras na yun. Nang hindi ito makatiis, ay sinabihan na siyang matulog dahil may pasok pa sa eskwela kinabukasan. Pero nang akmang ipipikit na ni Ava ang mga mata, ay bigla siyang may narinig na malakas na kalambog sa bubungan. Para bang may bumagsak doon na mabigat na bagay. Si Annabel ay nagulat din at biglang kinabahan lalo nang may narinig din siyang ingay sa may tarangkahan ng kanilang tahanan. May kung sinong nilalang sa labas na tila balak sirain ang kanilang pintuan. Nay, ano po kayang mga ingay na yon? Hindi ko alam, anak. May kutob akong mga aswang na nasa labas. Mga aswang? Oo, iba yung nasa bakuran at iba yung nasa tarangkahan. Po? Eh bakit po tayo biglang pinuntahan ng mga aswang, Nay? Alam sigurong wala dito ang tatay nyo. Ang hindi nila alam, may iniwang pangontra at panlaban sa aswang si Lino. Hindi ko pa nasusubukang gamitin ang buntot pagis sa buong buhay ko. Pero pag kinanti tayo ng mga halimaw na yun, hinding-hindi ko sila uurungan. Dahil sa pinakitang katapangan ng ina, kahit papano ay nabawasan ang takot na nadarama ni Ava. Si Ani naman ay nanatiling mahimbing ang tulog. Napahigpit ang kapit ni Annabel sa hawak na buntot pagi nang marinig nila ang malakas na pag-atungal ng mga aswang sa labas ng bahay. Naghahanda na ang ina ni Ava sa paglaban sa mga ito para protektahan silang magkapatid. Pero napakamot noong babae nang tila biglang nag-atrasan at lumayo sa bahay nila ang mga aswang na para bang may matinding kinatatakutan.
Bakit po kaya sila nagsialisan? Hindi ko alam, anak. Imposible naman natakot sila sa buntot pagi. Dahil hindi pa naman sila nakakapasok dito sa loob ng bahay natin. Di po kaya dahil sa mga alaga natin? Pinalaki kaming reliyoso ng nanang nyo. Pero naniniwala rin ako sa mga kababalaghan. Kung ano man ang ginamit na instrumento ng Panginoon para ilayo tayo sa kapahamakan ngayon, salamat sa Kanya. Paano po kung aswang din, Nay? Kung may masamang aswang, meron din naman pong mabait, hindi ba? Pero sino naman kaya kung sakali? At sino rin kaya yung mga aswang na gustong pasukin tayo kanina? Mas lalo na akong hindi makakatulog nito hanggang sumapit ang umaga. Ilang oras matapos ang nakakatakot na naranasan, tuluyan na ring iginupo ng antok si Ava. Hinayaan na lang ni Annabel ang anak, pero siya ay nanatiling gising. Nag-iisip. Nagbabantay sa dalawang anak. Nakaramdam siya ng matinding pangungulila sa asawa. Kailangan niyang lakasan ng loob. Dahil habang nasa malayo si Lino, siya muna ang tatayong ama't ina ng tahanan nila. Laking pasasalamat niya nang hindi siya nakaramdam o nakarinig pa ng kakaiba hanggang sumapit ang umaga. Nang marinig ang pagtilaok ng mga manok sa labas, tumayo na si Annabel para magtungo sa kusina. Paggising ni Ava at Annie ay nakahanda na ang almusal, pati na rin ang mga uniforme nila at iba pang mga gamit sa eskwela. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi na naulit ang pagpaparamdam ng mga aswang. Kaya pansamantalang nakalimutan ng mag-inang Annabel at Ava ang tungkol doon. Ano ba, Abner? Umalis ka na nga. Hindi ko na gusto yung mga lumalabas sa bibig mo. Bel naman, huwag ka nang magpakipot. Wala naman dito si Lino eh. Pati mga anak mo. Walang makakakita sa atin. Kilabutan ka nga. Inaanak ka ni Nanang. Kaya para tayong magkapatid, Abner. Ni minsan, hindi kita tinuring na kapatid. Mga bata pa lang tayo, gusto na kita. Kontra lang kasi si Ninang, kaya kay Lino ka tuloy napunta. May asawa at mga anak ka na rin naman. Pero hindi ko gusto si Marie. At lalong hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng kinabaliwan ko ng ganito, Annabel. Sige na, pagbigyan mo na ako. Bitiwan mong nanay namin! Masama ka rin! Gaya ni na Cecil at Lolo Kadyo! Ava! Salbahe ka! Papatayin kita! Lintik! Awatin mo nga yung anak mo! May hawak na kutsilyo! Nakuha ka agad yung kutsilyong nasa may dingding ng pawid! Ava! Dapat sa'yo mamatay! Porket wala dito ang tatay namin, gusto mong gawan ng masama ang nanay namin! Ava, bitiwan mo yung hawak mo! Baka masaksak mo si Abner! Hayop! Napakatapang pala nitong bunso mo! Ava, sinabi ng tumigil ka! Ibaba mo yung kutsilyo! Salbahe ka! Isusumbong kita kay tatay! Hindi naawat si Ava ni Annabel nang tumakbo siya palabas ng bahay dala ang hawak na kutsilyo. Umiiyak siya habang tumatakbo. May mga eksenang nagsalimbayan sa kanyang isipan. Una, noong nakita niya sina Cecil at Lino. At pangalawa, noong nakita niyang patay na ang kanilang mga alaga. Nang mapagod sa kakatakbo ay nagpasyang tumigil si Ava. Nasa tapat na pala siya ng Pampanga, sa kaparangan kung saan nakatali ang mga baboy, kambing at baka nila, pati na rin yung sa kanilang mga kamag-anak. Sa lupa ibinuntun lahat ni Ava ang matinding galit na nararamdaman. Pinagsasasaksak niya ang lupa malapit sa kinatatayuan niya. Habang isinusumpa sa sariling katulad ni Cecil at Kadyo, ay markado na rin sa kanya si Abner, ang manyakis na kinakapatid ng nanay nila. Natigilan lang siya bigla nang may marinig na papalapit na mga yabag. Nanang Tere? Oh,
Bakit ka umiiyak, Nene? Dahil salbahe po sila. Galit ako sa kanila. Sino ba sila? Sinong umaway sa kaibigan ko? Sina Cecil, Abner at Lolo Kadyo po, Nanang Tere. Si Kadyo? Bakit anong ginawa niya sa'yo? Pinatay niya po ang mga alaga namin. Nalason sila ni Lolo Kadyo. Nagtaka si Ava dahil tila biglang natigilan at di kaagad nakapagsalita ang matandang babae pagkarinig sa pangalan ni Kadyo. Napansin niyang tila nag-ulap din ang mga mata nito. Maya-maya ay may biglang naalala si Ava at di nakatiis na magtanong kay Teresita tungkol doon. Nanang Tere, di po ba doon kayo dati nakatira kina Lolo Kadyo? Oo. Bakit mo na itanong? Kaya po ba kayo umalis pagkamati ng lola namin? Dahil pinalayas kayo ng salbahing matandang yon? Hindi, Nene. Kusa akong umalis. Hindi ako pinalayas ni Kadyo. Huwag niyo po siyang pagtakpan. Alam ng lahat dito sa atin na salbahe talaga siya. Malaki ang utang na loob ko kina Kadyo. Ilang taon din akong pinatuloy sa tahanan nila. Mula pa nung mapadpad ako dito sa inyong isla, Nene. Buti pa po kayo. Mabait. Pero Nanang Tere, galit po talaga ako sa kanilang tatlo. Si Cecil, inakit niya ang tatay ko. At si Abner naman, may balak na masama sa nanay ko. Lahat sila, gagantihan ko paglaki ko. Isinusumpa ko yun! Nene, Nagpasalamat pa rin si Ava dahil kahit pinalis na ni Kadyo si Teresita sa bahay ng mga ito, may ibang kumupko pa rin sa matandang babae. Nagpaalila ito kapalit ng libreng tirahan at pagkain. Kapag nakakasabay niyang umigib ang matanda, tinutulungan niya ito. Binibigyan din ni Ava ng pagkain si Teresita. At kung napapada nito sa tapat ng bahay nila, inaalok niya ito magkape o di kaya ay magmerienda. Dahil doon ay naging malapit sila sa isa't isa at kaibigan na ang turing niya sa pobreng matanda. Mga walang iya kayo! Mga walang galang sa matanda! Akala niyo ba uurungan ko kayo? Ano? Nene, hayaan mo na sila. Hindi po, Nanang Tere! Isusumbong ko sila sa mga magulang nila mamaya dahil sa pambabastos sa inyo. Nauna naman talaga kayo sa kanila sa pila dito sa Igiban. Mga madadaya! Mga salbahe! Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat mong pairalin ang katapangan. Baka ikapahamak mo yan. Basta hindi ako papayag na apihin kayo ng kahit na sino. Palagi ko kayo ipagtatanggol. Pangako po yan. Salamat, Nene. Napakabuti ng puso mo. Balang araw may babalik ko rin sa iyo ang lahat ng kabutihang nagawa mo para sa isang pulubing tulad ko. Hindi po kayo pulubi. May pamilya po kayo. Ako, mahal ko po kayo, Nanang Tere. Para ko na kayong lola kahit hindi po tayo magkadugo. Maraming salamat, Nene. Sa paglipas ng panahon, mas naging matibay pa ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa tulong ng presensya ni Teresita, hindi na gaanong nalungkot pa si Ava sa pagkawala ng tatlong alaga nila. Subalit ang galit pa rin sa mga taong para sa kanya ay may atraso sa pamilya niya na natiling nakatataklat yun sa puso niya. Pagtungtong ni Ava sa edad na 16, kinailangan na niyang umalis ng isla nila para sa syudad upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Naging mahirap para sa kanya ang magpaalam sa kaibigang si Teresita. Nanang Tere, mamimiss ko po kayo. Baka kasi ilang taon pa bago ako makauwi dito. Kailangan ko munang magtapos ng pag-aaral. Para sa pangarap mo, walang kaso yun, Nene. Magiging masaya ako kapag natupad mo ang adhikain mo sa buhay.
Nangako naman po si nanay na palagi kanyang bibigyan ng pagkain. At ayos lang po ba kung samahan mo siya kapag nasa malayo si tatay? Oo naman, kahit hindi mo sabihin, palagi ko naman kayong sinusubaybayan, nene. Tinitiyak kong ligtas kayo lagi sa kapahamakan. Salamat po. Mag-iingat kayo palagi. Ikaw din. At bago pala ako umalis, pwedeng magkita tayo sa may pampang. Hihintayin kita roon. Bakit po? Sige po. Pupunta ako, Nanang Tere. Nagtataka man ay hindi nag-alinlangan si Ava na pagbigyan ng hiling ni Teresita. Habang nag-iimpake ng mga gamit at damit, ay hindi niya napigilang mapaluha. Hindi pa man siya umaalis, ay nangungulila na kaagad siya sa pamilya niya at sa lugar na kinalakhan. Ganon din sa mga kaibigan niya at kalaro na hindi pinalad makapagpatuloy ng pag-aaral. Pagsapit ng takdang araw na usapan nila ni Teresita, ay maagang nagpunta sa may pangpang si Ava. Nanang Tere! Kanina pa po kayo? Hindi naman. Halos magkasunod lang tayong dumating. Teka, bakit parang matamlay po kayo? Wala ito, nene. Napagod lang siguro ko kahapon sa bukid. May nagpagamas kasi na kapitbahay na tinutuluyan ko. Sayang din yung kinita. Para sa iyo, nene. Babaon ko sa pag-alis mo. Naku, wag na po. May pamasahe naman po ako. Pagdating naman sa syudad, doon po ako titira sa kapatid ni tatay. Itago niyo po yan. Mas kailangan niyo po yan para may pambili kayo ng kape at tinapay. Hindi ko na rin magagamit to dahil... Sige na, tanggapin mo na. Para sa'yo talaga ito, Ava. Nang Tere, ngayon niyo lang po ako tinawag sa tunay kong pangalan. Nasanay na po akong nene ang tawag niya sa akin. Naalala mo ba yung araw na sinabi ko sa'yo, babawi ako sa lahat ng kabutihan mo sa akin? Ito na ang araw na yun, nene. Ano po bang ibig niyo sabihin? Bukod dyan sa kinita ko sa paggagamas, may ibibigay pa ako sa'yo. Makakatulong ang mga to sa paghihiganti mo sa mga taong may atraso sa'yo. At para kahit saan ka magpunta, kasama mo pa rin ako. Nang Tere, Hindi mo sila matatalo kung wala kang kaalaman at lakas sa pakikipaglaban, Ava. Dahil ang mga taong yun ay hindi ordinaryo. Lalong-lalo na ang lolo Kadyo mo. Kaya nagpasya kong ibigay na sa'yo ang mga pamana ko bago ka umalis. Ang mutya ng aswang, mahiwagang aklat at ang insignias. Nanlaki ang mga mata ni Ava pagkarinig sa mga huling sinabi ni Teresita. Ngunit nakatitiyak siyang hindi nagbibiro ang kaharap dahil baka sa mukha nito ang kaseryosohan. May dinukod din ito sa bulsa na isang maliit na aklat. Hugis kwadrado yun at kulay itim. May dinukot pa ulit si Teresita mula sa palda nito. Isa yung kapirasong tela. Kunot noong napatitig lamang siya sa kaibigang matanda habang hinihintay ang mga susunod nitong sasabihin. Hindi kita pipilitin na tanggapin ang mga ito. Ipapamana ko lamang sa iyo ang lahat ng meron ako na makakatulong sa iyo saan ka man magtungo. Kung kusang loob mong tatanggapin ang mga ito, Apo. Nanang Tere, sino po ba talaga kayo? Isa akong aswang, Ava. Ako na lamang ang natitira sa lahi namin. Nagawa kong ilihim ang tungkol doon sa loob ng matagal na panahon. Ngunit may ibang nakaalam. Naamoy ako ng mga kauri ko dito sa isla ninyo. Yung aklat at tela, para saan at ano po ang mga yan? Libreto at insignias. Bago ko ipaliwanag sa iyo kung ano ang mga ito, hindi ka ba natatakot sa akin
Ngayon alam mo na ang tunay kong pagkatao. Nagulat lang po ako. Pero hindi ako natatakot sa inyo. Kayo pa rin naman yan, ang lola ko at kaibigan. Alam kong hindi niyo ako sasaktan. Salamat, apo ko. Naiintindihan ko kung ayaw mong tanggapin. Tinatanggap ko po, Nanang Tere. Ituro niyo sa akin kung paano gamitin ang mga yan. Pati na rin po yung mutya ng aswang. Kailangan ko yun isalin sa'yo, apo. Pero bago yun, itong libreto ay nagtataglay ng mga sumpa. Itong insignias naman ay may mga sagradong dasal at orasyong nakasulat. Hindi mo kailangang magmadali. Sa tamang panahon, unti-unting lalabas ang mga senyales ng pagiging aswang mo. At kusa mo rin matutuklasan kung paano basahin ang mga nakasulat dito sa kapirasong tela at libreto. Hindi nga nagdalawang isip si Ava na tanggapin ang mga pamana ni Teresita. Walang ibang nakaalam ng tungkol doon maliban sa kanilang dalawa. Walang kamalay-malay ang kanyang pamilya na pumayag siyang maging aswang para lang makapaghiganti kina Cecil, Abner at Kadyo. Gabi isinagawa ni Teresita ang pagsasalin kay Ava ng mutya ng aswang. Nang tulog na ang ina at kapatid, ay pumuslit si Ava at nagtungo sa pangpang. Ang hindi niya alam, sa sandaling maisalin na sa kanya ng matanda ang mutya nito, ay katapusan na rin ng buhay ni Teresita. Makalipas ang 9 na taon, Tay, Nay, wag na kayong umiyak. Si ate lang naman yung mag-aasawa. Andito pa ako. Kahit pagbo-boyfriend, wala po akong balak. natutuwa kami pero nag-aalala rin kami para kay Ani. Sana talaga maging maayos ang buhay niya sa piling na mapapakasawa niya. Masaya kung wala ka pang balak mag-asawa, bunso. Pero darating ang araw na aalis ka na rin dito sa bahay gaya ng ate mo. At kami na lang ni Lino ang maiiwan dito. Matagal pa po yun. Marami pa po akong plano na dapat unahin. Kung sakali magkaproblema si Ate Annie kay Kuya Melvin, humanda sa akin ang lalaking yon. Kahit magiging bayaw ko siya, hindi ko siya sasantuhin. Ipagdasal na lang natin na maging payapa at maayos ang kanilang buhay mag-asawa. Sana nga po talaga. Kasi hindi ako papayag na may masaktan na isa man sa inyong tatlo. Kahit patayan, ipaglalaban ko kayo. Ava! Bel, kumalma ka. Biro lang naman siguro yung salitang sinabi ng bunso natin eh. Wala naman tayong dugong kriminal. At lalong walang kaaway ang pamilya natin. Huwag ka na ulit magbibiro ng ganon, anak. Kinikilabutan ako. Opo, Nay. Sorry po. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nang lumipat na si Annie sa bahay nilang mag-asawa, labis na nalungkot sina Ava, Lino at Annabel. Nangako naman ang panganay niyang kapatid na dadalaw ito pagkatapos ng kanilang pulot kata. Si Ava naman ay naghahanda na para simulan ng matagal ng planong paghihiganti. Ang nangunguna sa kanyang listahan ay si Cecil, ang malanding kumare ng mga magulang niya. Sa loob ng 9 na taon, napag-aralan na niya ng gusto kung paano gamitin ang libreto, insignias at mutya ng aswang ni Teresita. Hindi na rin siya nagulat nang malamang isa pala si Cecil sa mga aswang na sumugod noon sa tahanan nila. Kung ganon, isa ka palang awok. Mahinang klase ng aswang. Saan at paano ka naging katulad ko? Wala ka nang pakialam doon. Ang isipin mo kung paano mo matatakasan ang nalalapit mong katapusan. Hayop ka, Ava! Noon pa man salot ka na. Hadlang ka sa pagmamahalan namin ng ama mo. Huwag kang hangal, Cecilia. Walang gusto sa'yo si tatay. Si nanay lang ang nagmamay-ari ng puso niya. Napatunayan ko yun sa paglipas ng panahon.
Pero hindi pa rin kita mapapatawad, impacta ka! Sa pagbabalak mo noong sirain ang pamilya namin. Bakit? Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin? Pipitsuging aswang ka pa, Ava! Hindi mo ako matatalo, lalo na't kabilugan ng buwan ngayon. Mas lalabas at lalakas ang taglay kong kamandag bilang isang awok! Matagal kong plinano ang paghaharap nating to, Cecilia. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na magdasal sa lahat ng demonyong kilala mo. Napakayabang mo naman. Siguro, kailangan mo ng masampulan. Mabilis na nakapagpalit ng anyo si Cecil mula sa pagiging tao hanggang ganap na lumitaw ang anyong awok nito. Walang sabi-sabing sinugod nito si Ava na noon ay hindi man lang natinag sa kinatatayuan. Lahat ng mga atake ni Cecil ay nagawa niyang iwasan. Hindi kaagad naisip ng babae na pinaglalaruan niya lang ito. Pinapagod. Ngunit napangisi si Ava nang mapagtantong totoo nga ang mga sinabi ng kalaban na malakas ang mga awok tuwing kabilugan ng buwan. Gayun pa ba na hindi balak ni Ava na labanan si Cecil bilang isang aswang. Habang patuloy ito sa pag-atake, lihim siyang sumasambit sa isipan ng mga sumpang natutunan niya mula sa libreto ni Teresita. Nais niyang maging malagim ang pagkamatay ng babaeng nagtangka noon na tuksuhin ang tatay nila. Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko may galaw ang katawan ko? Bakit sa palagay mo, babaeng Makate? Si Teresita ba ang nagbigay sa iyo ng kakayahan? Ang pakialamerang matandang yon! Matagal nang nabubulok ang katawan niya sa ilalim ng lupa, pero nakakapaghasik pa rin ang lagim! Dahil binabastos mo ang pangalan ng lola at kaibigan ko, mas lalo akong nanggigigil sa iyo, Cecilia! Aray! Ang init! Nakakapaso! Tigilan mo na yan, Ava! Halimaw ka! Paalam, Cecil. Katapusan mo na. Magkita na lang tayo sa impyerno. Anong ginagawa mo sa akin? Ava, bawiin mo ang sumpa mo sa akin. Sa wakas, Cecilia, tapos na ako sa'yo. Next target naman, humanta ka, Abner. Kung noon nakaligtas ka sa kutsilyong hawak ko, ngayon wala ka nang kawala. Ang makating babaeng to, nasunog sa kate, nasunog at nangati sa init ng apoy. Ikaw naman, may inihanda rin akong espesyal na parusa para sa manyakis tulad mo. Tinapunan pa ni Ava ng huling tingin ang abo ng nasusunog na katawan ni Cecil bago niya tuluyang nilisan ang lugar. Mukhang maliban sa kanila ni Teresita, walang ibang nakakaalam na aswang ang babaeng napaslang niya. Kaya sa bigla nitong pagkawala, inakala ng mga tao na may ibang lalaking kinahuhumalingan si Cecil at marahil ay sumama ito roon. Napangisi si Ava habang nakatitig sa sirang bahay ni Abner. Isang linggo matapos niyang iligpit si Cecil, ay sinubaybayan muna niya ang kinakapatid ng kanyang ina. Nabalitaan niyang matagal na pala itong iniwan ng pamilya. Palibhasa babaero na, iresponsable pa. At ang isa pa niyang natuklasan, katulad ni Cecil, ay may tinatago rin palang lihim na pagkatao si Abner. Dahil abala sa ginagawang ritual, hindi na malaya ng lalaki ang pagpasok ni Ava sa bahay nito. Bukod pa doon, gumamit din ang dalaga ng kapangyarihan ng tagabulag na natutunan niya sa libreto ni Teresita. Nakangising pinagbasdan niya si Abner habang nagpapahay dito sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinatawag na konkoksyon. Gawa yun sa dumi ng manok na inihahalo sa nangis ng niyog at laman ng tao. Walang Diyos kapag gabi sa ibabaw ng mga puno.
o sa silong ng mga bahay. Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka! Hahayaan kitang matapos sa ginagawa mong ritual para naman may lakas kang labanan ako. Humanda ka kung sino ka man. Sa oras na makapagpalitan niyo ko, papatayin kitang demonyo ka! Sa takot na nararamdaman dahil hindi makita ang kalaban, nagmadali si Abner sa isinasagawang ritual. Maya-maya pa ay natunghayan ni Ava ang pagkakahiwalay ng itaas na katawan ni Abner mula sa ibabang katawan nito. Sa ganoong anyo, gumana na ang kakayahan nito bilang isang aswang na manananggal. Hindi pa rin ito makita si Ava, ngunit matalas na ang pakiramdam ni Abner. Umanda na ito sa sunod-sunod na pag-atake. Katulad ng ginawa ni Ava kay Cecil, pinaglaruan niya rin si Abner. Galit na galit ang lalaki dahil hindi nito alam kung saang parte ng bahay siya susugurin. Upang hindi mabulahaw ang mga kapitbahay at iba pang kababaryo, nagsagawa rin ng orasyon si Ava gamit ang insignias. Upang lahat na magaganap sa lugar na kinaroroonan nila ni Abner ay tanging silang dalawa lamang ang makakakita at makakarinig. Kumusta, Abner? Naaalala mo pa ba ako? Ava? Ako nga. Paanong Iisang tanong ninyo ni Cecilia. ikaw ang pumatay sa kanya? Bakit? Nalungkot ka ba sa pagkawala niya? Oo nga pala. Isa rin siya sa mga kaluguyo mo. At pareho pa kayong may sa dyablo. Ikaw, sa tingin mo ba, naiiba ka pa sa amin ngayon? Mukhang hindi ka lang isang aswang, Ava. Mangkukulam pa. Alam ba ni Annabel na may anak siyang kampo ng kadiliman? Hindi ka magtatagumpay, Ava. Maya-maya lang ay darating ang isa pang kagaya natin para tulungan ako. Malakas siya at mas mabangis. Sa tingin mo ba tanga ako? Hindi ako hangal gaya mo. Kahit pa dumating siya, hindi siya makakapasok sa kinaroroonan natin dahil selyado ko na to. Hayop ka! Halimaw! Humanda ka! Papatayin kita! Ang katawan ko, hindi ko maigalaw! Dahil manyakis ka, hayok sa laman. Panoorin mo kung anong gagawin ko sa kalahating katawan mo, Abner! Hayop ka talaga, Ava! Huwag mong putulin yan! Huwag! Ah! Dahil paralisado ang pangitaas sa katawan ni Abner, wala itong magawa kundi panoorin si Ava sa ginagawa niya sa maselang bahagi ng katawan nito. Para sa kanya, yun ang pinakanararapat na parusa sa katulad ni Abner. Bukod sa nakapaghiganti na siya sa lalaki, mababawasan na ulit ang mga salot na paggala-gala at naghahasik ng lagim sa lugar nila. Sa pag-iimbestiga niya, ay natuklasan ng dalaga na si Abner din pala ang dumudukot sa mga nawawalang kababaihan sa lugar nila. Matapos may sagawa yun ni Ava, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinulam niya si Abner na siyang tuluyang ikinasawi ng lalaki. Ang ibabang bahagi ng katawan nito ay pinagpiestahan ng sangkaterbang daga. Habang kinain naman ng iba't ibang gumagapang na mga insekto ang itaas na bahagi ng katawan nito. Makalipas ang ilang araw, tanging mga buto na lamang ng lalaki ang naabutan ng isa nitong kamag-anak na labis nitong ikinasindak. Kumalat sa baryo nila ang balita tungkol sa hindi maipaliwanag na pangyayaring iyon, at ang mga tao ay binalot ng pag-aalala at pangamba. Kabilang na roon ang mga magulang ni Ava. Ano ba nangyayari dito sa lugar natin, Lino? Una, may mga nawalang kababaihan
Dalagita ang karamihan. Ngayon naman si Abner. Hindi kaya dinukot din si Maring Cecil? Hindi ko alam, Bel. Ako man nababahala na sa mga kakaibang nangyayari. May isa lang ako napansin. Ano yun? Nagsimula ang mga kababalaghan dito sa atin nung nawala si Nanang Teresita. Tay, mabuting tao si Nanang Tere. Ang totoo po niyan, hindi na namin binanggit ni Nanay sa'yo sa sulat pero nung unang gabing wala ka rito para magtrabaho sa Maynila, may mga aswang na sumugod dito sa bahay natin. Aswang? Oo, Lino. Totoong sinabi ng anak natin. Alam mo, nakakapagtaka lang. Biglang nag-alisan ng mga yun na para bang may kinakatakutan. Hindi na rin sila nagparamdam ulit, kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Ayokong mag-alala ka, lalo't naroon ka nun sa malayo. Sa tingin mo, Bel, sino mga aswang na yun? Wala pa rin akong ideya hanggang ngayon. Kung hindi nga nabanggit ni Ava hindi ko maaalala ang tungkol doon. Gusto sanang sabihin ni Ava sa mga magulang na alam na niya kung sino ang mga aswang na yun. Walang iba kundi sina Cecil at Abner. Kaya lamang ay magtataka mga ito kung paano niya natuklasan yun. Nanatiling tikom na lamang ang bibig niya upang hindi rin maghinala mga ito na may kinalaman siya sa pagkawala ng dalawa. Samantala, galit na galit si Kadyo nang mabalitaan na pagkatapos ni Cecil ay si Abner naman ang napatay ng hindi nakikilalang kalaban. Ni hindi siya sigurado kung ordinaryong tao lang bang may gawa nun o isang elemento. Walang hiya ka, Teresita! Kanino mo ba pinamanang mutya, insignias mo at libreto? Sa akin dapat napunta mga ngayon. Hanggang sa kamatayan, naisahan mo pa rin ako. Kailangan malaman ko kung sino ang pangahas na nakikialam sa mga plano ko para sa baryong ito. Habang abala si Ava sa paghahanda sa pagtutos nila ni Kadyo, may isang halimaw naman ang naghahasik ng lagim sa kanilang baryo. Isa itong aswang na asbo. Kabilang sa tinatawag na aswang na lakad. Hindi ito nakalilipad, ngunit nagbabagong anyo bilang isang malaking hayop na wangis aso. Bahagyang malaki kaysa sa kalabaw. Mukha itong normal na tao sa araw, ngunit sa gabi ay naghahanap ang asbo ng mabibiktima. Hindi ito katulad ng ibang mga aswang na kumakain ng bangkay, kundi isang uri ng aswang na mahilig sumipsip ng dugo at kumakain ng laman ng tao. Ngunit ang pinakapaboritong lantakan nito ay sariwang puso at atay ng tao. Nakakaalarma na talaga man nangyayari dito sa lugar natin, Annabel. Sunod-sunod na ang mga hindi maipaliwanag na krimen. Kagabi, may nabiktima na naman daw ang aswang. Natagpuan ng biktima na wala ng puso, atay pati laman loob. Diyos ko, Lino. Puntahan mo kaya muna ang panganay natin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi tayo nakakasigurong nasa maayos siyang kalagayan. Oo nga po, Tay. Parang nakakapagtaka nga na hindi na ulit bumibisita si Ate Annie dito sa atin. Sasama po ako sa inyo, Tay. Ako rin, Lino. Sasama ako sa inyo. Teka, Nay, Tay. Ako na lang po kaya muna magpunta kina ate. Kukumbinsin ko siyang dito na muna sa bahay para masiguro natin ang kaligtasan ninyo. Sigurado ka ba, Bunso? Opo, maaga pa naman. Babiyahin na po kami pabalik dito bago pa kami abutan sa daan ng paglubog ng araw. Nakahinga ng maluwag si Ava nang pumayag ang mga magulang sa suhestyon niya. Bigla kasi nakaramdam ng panganib ang dalaga. May hinala siyang nasa panganib ang ate ani niya. Kung kasama niya sina Lino at Annabel, mahihirapan siyang iligtas ang nakatatandang kapatid. Isa pa, baka pati ang mga ito ay mapahamak din. Wala pa naman siyang ideya kung sino at nasa ng iba pang mga kalaban. Malakas ang kutob niyang aswang din ang kanyang susunod na makakaharap. Mas lalong nakumpirma ng dalaga na tama ang hinala niya nang halos kalahating oras na siyang kumakatok
Pero hindi pa rin siya pinagbubuksan ni na Annie at Melvin. Maya-maya pa, may naamoy si Ava na panganib. Palapit yun sa may pintuan. Kaagad umusan ng orasyon ng dalaga upang hindi siya makita ni Numana. Kagaya ng ginawa niya noon pagpasok sa bahay ni Abner. Tulong! Tulungan niyo ako! May halimaw sa bahay na to! Papatayin niya ako! Tulong! Matapos ang paulit-ulit na pagsigaw, bigla na lamang yung nawala. Naghihintay si Ava sa muling pagsigaw ni Annie mula sa loob ng bahay. Pero hindi na niya narinig muli ang boses nito. Dahil doon ay labis siyang nag-alala para sa nakatatandang kapatid. Nagulat pa siya nang biglang magbukas ang pinto at iniluwa mula roon ang kanyang bayaw. Ngunit napakunot noo ang lalaki nang wala itong makitang tao sa labas. Sinamantala naman ni Ava ang pagkakataon upang makapasok sa loob ng bahay. Magkahalong gulat at galit ang naramdaman niya nang masilayan si Annie na walang malay sa sahig. May busal sa bibig at nakatali ang mga kamay. Ilang minuto rin siyang nanatiling nakamasid sa mag-asawa hanggang sa magsalita bigla ang bayaw niya. Aalis ulit ako, Annie. Huwag ka na magtangkapang tumakas. Dito ka lang sa tabi ko dahil asawa kita. Sa oras na suwayin mo ang utos ko at sinabi mo sa mga tao, lalo na sa pamilya mo, ang tungkol sa tunay kong katauhan, sabay-sabay ko kayong papatayin. Nang mga oras na yun ay bumalik na ang malay ni Annie. Wala itong magawa kundi tahimik na lumuha at panoorin si Melvin habang papalabas ng bahay. Ang hindi nito alam, naroon lang si Ava at naghahanda na para iligtas siya. Dahil ayaw ng dalaga na mabunyag sa nakatatandang kapatid, nakatulad din siya ni Melvin at iba pa. Gumamit siya ng orasyon upang mawalan muli ng malay si Annie. Nagtagumpay din siyang mailabas ito ng bahay at maiuwi sa kanila nang walang nakakita sa pagtakas nila. Annie! Diyos ko, ano nangyari sa ate mo? Mamaya ko na po ipapaliwanag, Nay. Pumasok na muna tayo sa loob. Sinasabi ko na nga, Balino. Kaya sobrang kabog ng dibdib ko eh. May nangyayari nga na masama sa panganay natin. Kumalma ka lang, Bel. Ava, nasa si Melvin. At paano mo nabuhat mag-isa si Annie? Gayong malayo ang bahay nila mula rito. Tapos mabigat ba ang ate mo? Oo nga naman, anak. Paano? Nay, Tay, May tinatago ka sa amin? At wala kang balak sabihin? Kung hindi pa nanganib si Annie, hindi namin malalaman na naglilihim ka pala sa amin. aswang ho pala si Nanang Tere. At sa akin na ipinamana ang mutya niya bago siya namatay. Ava, bunso. Bakit? Bakit? Huwag niyo na pong alamin kung bakit. Huwag na muna ngayon. Sasabihin ko rin naman sa inyo sa tamang panahon. Ang mahalaga, nakatulong sa akin ang pagiging aswang para maprotektahan ko kayo ni Nanay at Ate Annie. Ang anak ko. Ava. Tay, kayo na munang bahala dito. Bantayan ninyo si ate. Hahanapin ko si Melvin. Isa rin palang aswang ang manugang ninyo. At binihag niya si ate. Magtutuos kaming dalawa. Bakas ang matinding galit sa mga mata ni Ava ng mga oras na yun. Walang nagawa ang mga magulang niya para pigilan ang dalaga. Sa tulong ng kapangyarihan ng libreto, mabilis na nakabalik si Ava sa bahay ni Annie at ng asawa nito. Ngunit wala pa rin doon ang lalaki. May palagay siyang dumayo ito sa karatig baryo upang doon naman maghanap ng mabibiktima. Agad ding nakaisip ng paraan si Ava upang mapabalik si Melvin sa bahay nito. Gumamit siya ng ilusyon para linlangin ang lalaki. Si Annie ang kahinaan nito. Annie? Lintik, nasan ka? Imposibleng matakasan mo ako. Annie!
Kinuha na namin siya at hinding-hindi mo na ulit makikita si ate. Pero magbabayad ka sa mga pananakit at pagbihag mo sa kanya dito sa malaimpyerno mong bahay. Kung ganun, ikaw? Ang hipag ko? Ikaw pala ang kalabang hinahanap ko, Ava? Bakit hindi man lang kita naamoy kung pareho lang pala tayong aswang? Dahil mahinang klase ka rin gaya ng iba, Melvin. Kayang-kaya nga kitang durugin ng pinang-pino nang hindi man lang nalalapatan ng daliri ko ang katawan mo. May alam ka rin sa itim na mahika? Papanong? Mismo. Bakit? Siyempre, sikreto. Pero hindi ko isisikreto sa mga tao ang magiging kamatayan mo, Asbo! Wala namang gaanong atraso kay Ava ang bayaw niya. Mahal talaga nito si Ani. Kaya lamang ay hindi na rin ligtas sa piling nito ang ate niya. Isa pa, nakakapirwisyo ang asbo sa katauhan nito. Hindi lang sa baryo nila, kundi pati na rin sa mga karatig lugar. Kaya naaawa man siya kay Melvin, kailangan niya rin itong tapusin. At ayaw na niya yung patagalin pa. Kung paanong pumapas lang ang lalaki, ganon ang ginawa rito ni Ava. Sa tulong pa rin ng libreto ni Teresita. Naglagay siya ng mga halimaw sa loob ng katawan ng bayaw at kinain ng mga ito ang puso, atay at mga laman loob ni Melvin. Ah! Maawa ka sa akin, Ava. Huwag mo akong patayin. Kailangan ko pang makita ang asawa ko. Ava, wag! Patawad, Melvin. At paalam. Magkikita-kita rin kayong tatlo ni na Cecil at Abner. Sa unang pagkakataon, napaluha si Ava pagkatapos ng isang misyon. Para sa katahimikan at kaligtasan ng lahat, kaya niya yun ginawa. Hindi niya pa alam kung paano ipaliliwanag kay Ani ang lahat. Pero umaasa siyang mauunawaan siya nito sa sandaling ipagtapat niya rito ang totoo. Isa na lamang ang problema niya at kailangang harapin ang may pinakamalaking atraso sa kanya, si Kadyo. Nang makaramdam muli ng panganib, ay naging alerto si Ava. May nadarama rin siyang hindi may paliwanag na kaba ng mga sandaling yun. Kinuha niya sa bulsa ang insignias at hinanap roon ang ritual upang mabilis siyang makauwi sa kanilang tahanan. Unang beses niya palang yun susubukan, kaya naging maingat ang dalaga. Ang ginamit lamang kasi niya noong itakas niya si Ani ay kapangyarihan ng tagabulag. Napangiti si Ava na matagumpay siyang mabilis na nakabalik sa bahay nila nang walang kahirap-hirap. Ngunit hindi niya inaasahan ang tagpong tinatnan doon. Kadyo? Ako nga, apo ko. Kanina pa kita hinihintay. Pati na rin ang pamilya mo. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanila? Wala pa. At wala akong gagawin sa kanila. Basta ibigay mo lang sa akin ang mga kailangan ko, apo. Huwag mo akong tawaging apo! Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa mga alaga namin! Napakatagal na noon, Ava. Akala ko pa naman nakalimutan mo na. Isa pa, ang ina mo ang may kasalanan. Pinaalalahanan ko siya, pero kinalimutan pala niya ang usapan naming dalawa. Tama na! Talagang salbahe ka lang, Kadyo! Ganid sa lupa! Demonyo! Halimaw! Hindi ko akalaing sa dinami-dami ng pwedeng pamanahan ni Teresita, ikaw pa. Ang inosente kong apo na si Ava. Nagulat ka ba? Ako ang tatapos sa kasamaan mo! Ninyong lahat na naghasik na lagim dito sa baryo! Lahat ng bagay ay may kapalit, Ava. Ni hindi mo pa kabisado ang libreto at insignias kung paano gamitin ang mga ito. Lahat ng masamang ginawa mo sa kapwa ay babalik sa iyo, apo. Pakawalan mo ang pamilya ko! Huwag kang duwag, Kadyo!
Tayong dalawa ang magtuos! Ava! Anak! Gusto mo bang umabot pa tayo sa pagdanak ng dugo? Na may mawala ulit sa mahal mo sa buhay, apo? Tama na, Chong! Lubayan mo ng anak namin! Manahimik ka! Kung ayaw mong unahin kita. Wala ka namang halaga sa akin eh. Lalo't sampid ka lang sa pamilya namin. Si Teresita, may pagkatuso rin siya talaga. Tumakas siya sa poder ko upang hindi ko makuha ang mga bagay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Pati na rin ang mutya ng aswang. Wala kang makukuha ni isa man sa mga pamana sa akin ni Nanang Tere. Bukod sa tuso, pakialamera rin si Teresita. Kaya pumalpak sina Abner at Cecil sa mga ipinagawa ko noon sa kanila. E di sana matagal na rin aswang ang mga magulang mo, Ava. Sana ngayon ay mga kampun ko na rin sila. Chong, bakit? Napakahayag mo talagang matanda ka. Sagad sa buto ang kasamaan mo. Hindi makapaniwala si Ava pati na rin ang pamilya niya sa mga isiniwalat ni Kadyo. Sinadya pala ni na Cecil at Abner ang ginawa ng mga ito. At si Teresita pala ang kinatatakutan noon ng dalawa. Kaya nagsiatrasa ng mga ito at hindi na muling nagtangka na aswangin sila. Napaisip tuloy si Ava kung pati ba si Melvin ay kampo ni Kadyo. Ayaw niyang banggitin ang pangalan ng bayaw dahil kay Ani. Tiyak na masasaktan ito kung sakaling tama nga ang kanyang hinala. Ayaw sanang isuko ni Ava mga natitirang alaala ni Teresita sa kanya. Ngunit mas pipiliin pa rin niya ang pamilya niya. Mangako ka munang kapag ibinigay ko sa iyo ang insignias at libreto, tatantanan mo na kami ng pamilya ko. Kapag napasa akin ang lahat ng kapangyarihang matagal ko nang inaasam, basura na kayo para sa akin. Lalong-lalo ka na. Ito na, ipauubaya ko na sa iyo mga pamana sa akin ni Nanang Teresita. Sa wakas, hawak ko na ang libreto at insignias. Ako na ang magiging pinakamalakas na aswang. Hindi lamang dito sa baryo natin, kundi sa buong isla na rin. Mamaya ka na magsaya, Kadyo. Pakawalan mo na muna ang pamilya ko. Hindi pa tayo tapos, Ava. May kulang ka pa. Ang mutya na sa'yo. Ibigay mo rin sa akin. Pero mamamatay ako pag ginawa ko yun. Wala akong pakialam. Basta iluwa mo na at isalin sa akin. Ngayon din! Ava, wag! Ava, anak, wag! Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa amin. Sa akin ka lang makinig, apo. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, kahit sariling buhay, handa mong ialay kapalit ng kanilang kaligtasan. Napakasama mo talaga, Kadyo! Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Ava. Ibuka mo na ang bibig mo para mailuwa mo na ang mutya. Batid ni Kadyo na hindi lalaban dito si Ava. Kaya sapilitan nitong binuka ang bibig ng dalaga at hinintay na lumabas doon ang mutya ng aswang. Nang masilayan ng isang itim na sisiw na unti-unting lumalabas sa bunganga ni Ava, sabik nang umanga si Kadyo upang saluhin yun. Hindi na ito naghintay na tuluyang makapasok sa loob ng bibig nito ang sisiw. Mabilis nang isinubo yun ni Kadyo at kaagad na nilunok. Pagkatapos ay humalakhak ito. Halos mabingi si Ava sa lakas ng tawa ng matanda na dumadagundong sa buong kabahayan nila. Walang kamalay-malay si Kadyo na habang nag-uusap sila, umuusal na ng mga sumpa at orasyon laban dito ang dalaga. Sa wakas, nasa akin na rin ang mga kapangyarihan mo, Teresita. May sasakatuparan ko na ang lahat ng mga plano ko. Yun
ang akala mo? Teka, di ba dapat mamamatay ka? Nasa akin na ang mutya! 9 na taon kong pinag-aralan ng aklat na yan ni Nanay Tere. Pati na rin ang insignias. Masyado mo akong minaliit. At ang kakayahan ko, Kadyo. Anong ibig mong sabihin? Nilinlang mo ako? Hangal ka! Hindi mo ba alam na bukod sa mutya ng aswang at abilidad kong magsagawa ng mga orasyon, mayroon din akong gabay, Kadyo. At ako ang kinikilala nitong Panginoon. Ang gabay na yon at hindi si Nanay Tere ang pumili sa akin para pangalagaan ng libreto at insignias. Gabay? Nilalansi mo lamang ako, Awa. Akala mo siguro mapapaniwala mo ako. Marahil ay hindi ka namatay kahit naisalin na ang mutya ng aswang sa akin. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoong mutya ang nasa loob ng aking katawan. Paano kung ilusyon lang pala ang lahat ng yon? Patibong. Aswang ka lang, Kadyo. Wala kang binatbat sa akin na isang aswang din na may agimat at gabay. Baka ikaw ang nag-iilusyon lang, Apo. Hayaan mo. Malapit na rin matapos ang paghihirap mo. Sabay-sabay ko kayong tatapusin ang pamilya mo. Para siguradong wala na magiging hadlang sa mga plano ko. Wala ka talagang puso, Tiyo Kadyo! Ako na lang! Wag na ang asawa at mga anak ko! Naikuyom ng mahigpit ni Ava ang mga palad dahil sa nararamdamang awa sa mga magulang. Nagbalik din sa alaala niya ang sandali kung kailan buong puso niyang tinanggap mula kay Teresita ang mutya ng aswang. Inilapit ng matanda ang bibig nito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay pinagdikit ni Teresita ang mga dila nila upang makatawid ang sisiw at tuluyang mamahay sa kanyang sinapupunan. Ayon pa sa matanda, kailangan daw na bukal talaga yon sa loob niya. Dahil kung hindi, ay mamumutla siya, manghihina at unti-unting papayat hanggang sa mamatay. Sa tulong ng mga orasyon at sagradong dasal na inusal ni Teresita bago ito tuluyang bawian ang buhay, naitago ni Ava sa pamilya niya ang kanyang pagiging aswang. Ngunit dumaan din siya sa maraming pagsubok. Lalo na nang nagsimula na siyang makaramdam ng pagkauhaw sa sariwang dugo at laman ng tao. Ngunit dahil na rin sa likas na may mabuting puso ang dalaga, kaya nagawa niyang kontrolin ang sarili upang hindi tumikim ng tao. Nakontento na lamang siya sa paminsan-minsang pagkain ng mga hayop na ligaw. Nangako rin noon si Ava sa sarili na pupuksain niya ang mga kauri niyang naghahasik ng lagim at kumikitil ng buhay. Habang abala si Kadyo sa pagsasaya, umusal ng orasyon si Ava. Ikinulong niya sa isang selyadong kristal na kahon sina Ani, Annabel at Lino. Nang sa gayon ay hindi magalaw ni Kadyo ang mga ito. Ngunit hindi yun batid ng matandang lalaki dahil sa ginamit ng mga ilusyon ni Ava. Lalabanan kita bilang aswang, Kadyo. Magiging patas ako sa'yo. Hindi ako gagamit ng mahika, orasyon at sumpa sa pagkakataong ito. Paano mo ko malalabanan gayong isa ka na lamang ulit ordinaryong tao ngayon, apo ko? Masyado mo talaga minamaliit ang kakayahan ko. Alam mo, Ava, pwede ka namang magpasakop sa akin eh. Kayo ng buong pamilya mo. Gagawin ko kayong mga kampon ko. Pero espesyal ka. Dahil ikaw ang magiging kanang kamay ko. Hinding-hindi mangyayari yan, Kadyo. Mamamatay na muna ako. Ikaw, nasa iyo pa rin naman ang desisyon, apo ko. Marahil nga ay gustong-gusto mo nang makasama muli si Teresita at ang mga pinakamamahal mong alaga. Hayop ka! Walang kasalanan ng mga alaga namin. Hindi ka nila pinirwisyo ang kahit na sino, Kadyo. Sadya lang talagang demonyo ka!
Kaya humanda ka dahil ipaghihiganti ko sila! Paano na kaya kung pamili mo na ang paslangin ko? Lalo ka siguro manggagalaiti sa galit, Apo. Hinding-hindi mo sila magagalaw! Ako! Ang harapin mo! Kung talagang handa ka ng mamatay, sige, pagbibigyan kita. Natitiyak kong matutuwa si Teresita kapag nagkita na kayo sa kabilang buhay. Hinintay talaga ni Kadyo ang kabilugan ng buwan upang bihagi ng pamilya ni Ava. Bukod sa tuwing ganong sandali malakas ang aswanga, kailangan din itong tumitig sa bilog na bilog at pulang buwan. Maya-maya pa, dumaloy sa mga mata ni Kadyo ang malapot na luha at unti-unti itong nagpalit ng anyo bilang isang manananggal. Sa ibang mga lugar, ang ganitong uri ng manananggal ay kilala bilang aswang na kubot. Isa ka palang amamarang? Oo. Pero dahil nasa akin ang mga pamana ni Teresita, hindi ko na kailangan gamitin ang pagiging aswang. Dahil napakarami kong makukuhang kapangyarihan at kakayahan mula sa libreto at insignias. Hindi ka magtatagumpay na gamitin ng mga yan. Pati na rin ang mutya ni Nanang Tere upang maghasik ng lagim, Kadyo! Wala ka nang magagawa pa. Ako na ang kikilalaning bagong Panginoon ng gabay na sinasabi mo. Huwag ka masyadong umasa, Kadyo. Dahil masakit na mabigo. Nasasabik na akong gumamit ng itim na mahika. Pinagbigyan lang kita sa kahilingan mo, Ava. Pero hindi ko naman patatagalin ang laban natin. Pahihirapan lang muna kita bago kita tuluyang paslangin. Ang buhok mo, biglang humaba. Sa sandaling makapasok ang mga buhok ko sa katawan mo, ay katapusan mo na, Apo. Inutusan nga ni Kadyo ang mga buhok nito na pasukin ang mga butas sa mukha ni Ava, gaya ng ilong, bibig, mata at tenga. Dahil doon ay napasigaw ng malakas ang dalaga at halos hindi na makahinga. Sa loob naman ng pinagkulungan ni Ava sa pamilya niya, halos mawalan ng ulirat si Annabel sa mga nasaksihang nangyayari sa bunsong anak. Si Lino naman ay gigil na gigil habang umiiyak, lalo na't nakikita nitong halos mabaliw na sa paghalakhak si Kadyo. Dahil nangihina na at walang kalaban-laban si Ava, inilipad siya ni Kadyo paitaas. At pagkatapos ay malakas na ibinagsak paibaba. Lalo itong napahalakhak nang makita sa mga mabatong parte bumagsak ang katawan ng dalaga. Balak ni Kadyo na isunod na ang tatlo, sina Ani, Annabel at Lino. Isasagawa nito ang matagal ng planong gawing kampo ng pamangkin at buong pamilya nito. Si Lino ay balak gawing asbo ni Kadyo upang may kapalit si Melvin. Sina Annabel at Ani naman ay gagawin itong mga awok bilang kapalit ni Cecil. Ngunit nagtaka ang matandang lalaki at nanlisik ang mga mata nang mapagtantong silang dalawa na lamang pala ni Ava ang naroon. Lintik! Mukhang naisahan mo ko, Ava. Puso ko rin talagang gaya ni Teresita. Pero hindi bali. Mahanap at makukuha ko rin silang muli sa tulo ng libreto at insignias. May sasakatuparan ko rin ang matagal ko ng plano sa wakas. Totoo naman ang sinabi ni Ava kay Kadyo na maglalaban sila bilang aswang sa aswang. Kahit hindi niya gamitin ang libreto o insignias, sobra-sobra na ang lakas niya upang matalo ang aswang niyang abuelo. Sa paglipas ng panahon, nadiskubre ni Ava ang mga taglay na kakayahan at kapangyarihan ng mutya ni Teresita. At mas lalo pang pinalakas yun ng galit niya
at matinding pagnanais na makapaghiganti. Hinayaan lang muna niya si Kadyo na maniwalang isinalin nga talaga niya rito ang mutya ng aswang. Samantala, wala talagang balak si Kadyo na patayin ang apo. Ang mga buhok nito na pumasok sa katawan ni Ava ay inutusan din ng matanda na magtanim ng mga itlog sa sinapupunan ni Ava. Sa sandaling mapisa ang mga yun, magiging sunod-sunuran na si Ava kay Kadyo. Magiging kampon na aswang siya nito. Ngunit nakontra lahat yun ng taglay ni Ava na mutya ng aswang. Nagpanggap lamang siyang nawalan ng malay at malapit nang mamatay. Kahit ang totoo, hindi naman talaga siya naapektuhan ng mga ginawa sa kanya ni Kadyo. Kailan lamang din nadiskubre ni Ava na isa pala siyang malakas na uri ng aswang. Hindi niya rin batid kung paano nangyari yun. Gayong pinamanahan lang naman siya ng mutya ng isang namatay na aswang. Hindi gaya ni Teresita na nasa dugo na talaga nito ang pagiging halimaw. Ano pang hinihintay mo, kampon ko? Bumangon ka na riyan at magbigay pugay sa Panginoon mo! Hangal ka, Kadyo! Anong sinabi mo? Kailangan ko pa talagang ulitin, ha? Hangal ka! Paanong nandaya ka sa laban natin? Hindi kita dinaya, Kadyo. Sadya lamang na malakas ang kapangyarihan ng mutya ko. Sinabihan na kita kanina, pero hindi ka nakinig. Ilusyon mo lang yung sisiw. Sa palagay mo ba talaga ay susuko sa'yo ang mutya ng aswang? Kung ganoon, mapipilitan akong gamitin ang libreto at insik... Anong nangyayari sa katawan ko? Hindi sisiw ang sinubo mo, Kadyo. Ilusyon mo lamang yon. Dahil ang totoo, inurasyonan kita. At unti-unti na umiepekto sa'yo ang mga laso na ipinasok ko sa katawan mo. Gusto kong iparanas sa'yo ang hirap na dinanas ni na Anghel, Mingming at Muning dahil sa'yo. Sa lason ka rin mamamatay, Lolo Kadyo! Hindi! Bawiin mong sumpa sa akin, Ava! Patawarin mo na ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo! Walang kapatawaran ang ginawa mo. Dahil sa'yo naging halimaw ako. Dahil sa inyo! At akala mo ba talaga magpapatalo ko sa isang katulad mo? Hindi mo ako mapapatay! Unti-unti na ngang kumalat sa buong katawan ni Kadyo ang sumpa ni Ava rito. Blanko lang ang emosyon ng dalaga habang pinanonood kung paano mamilipit sa sakit si Kadyo. Kung paano ito magdusa habang sunod-sunod ang pagsusuka. Matinding orasyon ang ginamit niya upang makalikha ng lason na siyang tatapos sa buhay ng aswang niyang abuelo, na unang nagdulot ng sugat sa kanyang puso. Patuloy naman sa pagluha sina Lino at Annabella habang pinagmamasdan sila ng mga ito mula sa loob ng kristal na kahon. Minabuti ni Ava na walang malay tao si Ani, nang sa gayon na hindi nito masaksihan ang mga nangyayari. Maging ang mga magulang niya, sa sandaling ilabas niya sa selyadong kahon, ay wala nang maaalala tungkol kay Kadyo at sa pagiging aswang niya. Pagkatapos ng mahabang panahon, nabigyan ko na rin ng hustisya ang pagamatay ninyong tatlo. Ang pagpapahirap ni Ava kay Kadyo ay tumagal ng halos 1 linggo. Suka pa rin ang suka ang matanda. Kahit wala na halos lumalabas sa bibig nito. Nagkabutas-butas din ang balat ni Kadyo dahil sa epekto ng makamandag na lasong ibinigay ni Ava rito. Nagdusa at nahirapan ng husto ang matanda hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Katulad ng plano ni Ava, nang tanggalin niya ang selyo sa kristal na kahon kung nasaan ang pamilya niya,
Wala nang maalala ang mga ito sa lahat ng nangyari. Maging ang tungkol kay Melvin ay binura niya sa alaala ni Annie. Naging buo muli at masaya ang kanilang pamilya. Subalit patid ni Ava, marami pa siyang mga pagsubok at kalabang haharapin sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi siya nag-aalala. Basta't nasa kanya pa rin ang insignias, libreto at mutya ng aswang ni Teresita. Wakas.